Hello po muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sa atin lahat, saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin, samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong kaganapan po sa politika. Alam naman po natin na talagang mga Duterte lang po ang pinoproblema po ng bagong Pilipinas. Ito po, inuumpisahan na po nila mga kababayan ang panggigipit sa Vice President Sara Duterte. At naglabas na po sila, ang NBI po. Ang NBI po ay naghain na po ng subpoena kay Vice President. At syempre po, komentuhan din natin ang mga sagot naman ni Vice President. At sinagot naman niya yung mga akusasyon na pinakakalat po ng administrasyon na ito ay marami pong dinadagdag para lang matwist ang istorya. At syempre po, yung pinaliwanag niya ang korupsyon na nagaganap din sa ating bansa na hindi po tinututukan ito ng mainstream media. Tanging yung sa kanya lang. Walang concern po kasi yata ang mainstream media sa pera ng bayan, lalo sa mga nakukurap. Ito po, umpisahan po natin pakinggan ng subpoena ng NBI, mga katambay. National Bureau of Investigation na ihain na ang subpoena kay Vice President Sara Duterte. Ang update niyan iahatid sa sentro ng balita ni Rod Lagusat. Rod? Ngayong inayaina ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Bago mag-alas 12 ng tanghali nang dumating ang mga tauhan ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Ito'y kasunod ng umano'y pagbabanta nito kay Vice President o kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ngayong Martes ihahain ang naturang subpoena. Ito'y kasabay ng pagsisimula ng ahensya na imbestigahan ang umano'y assassination plot. Kaugnay nito sa ipinakitang kopya ng subpoena para kay VP Sara ng mga tauhan ng NBI, nakasaad dito na alas 9 ng umaga sa November 29 ay dapat magtungo sa opisina ng NBI si Vice President Sara Duterte kung saan may pagkakataon siya na ipaliwanag ng kanyang panig. Samantala sa bahagi naman ng Department of Justice na nandiyan na malakas ang ebidensya ang Facebook video ni Duterte na nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, kapag napatunayan na talagang seryoso ang pangalawang Pangulo na siya ay kumuha ng assassin para ipapatay ang presidente, ay wala nang kailangan na dagdag na ebidensya dahil tatayo na ito bilang admissible evidence. Ituturo rin ng DOJ na self-confessed mastermind si VP Sara dahil sa kanyang pahayag na may kausap na siyang papatay sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker sakaling may masamang mangyari sa kanya. Una namang sinabi ni VP Sara na taken out of logical context ang kanyang naging pahayag. Matatandang nagsimula ito nang iutos ang paglipat sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez sa Correctional Institution of Women mula sa detention facility ng Kamara kasunod ng pananatili ng magdamag ng pangalawang Pangulo dito. Naomi. Maraming salamat, Rod Lagusat. Yan po ang sabi, assassination Talagang assassination na gagawin sa Pangulo ng bansa, sa Speaker at sa First Lady. Ito naman po ang pakinggan naman po natin na isa pang balita at may sagot po ang ating Vice President. Tinawag namang kalokohan ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pagpupumilit ng Marcos administration na nasa panganib ang buhay ng Pangulo at ilang malapit na kaalyado nito. Sa isang pahayag, giniit ni VP Sara na hindi active threat o aktibong pagbabanta ang sinabi niya nitong weekend na may kausap na siya para patayin ang Pangulo, si First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay ang bise. Naniniwala rin si VP Sara na lalabas ding gawa-gawa lang ang naratibong pinakakalat ng administrasyon kung uusisain itong maigi. Kinontra rin ni VP Sara ang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan ginamit niya ang salitang assassin patungkol sa umano'y mga banta ni Duterte. Tama. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. May sinabi ba akong assassin doon? Wala.
So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Samantala, gagawa na raw ng legal na hakbang ang kampo ng Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez para questionin ang kanyang contempt order. Matatanda ang pinahaba ng Kamara ang contempt order kay Lopez ng 5 araw pa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabat. Nakita niyo po ang mga narrative nila, mga dinadagdag nila para po itwist ang problema ng bansa, mga tambay. Assassin. Talagang papapatay, ibang klase. Tama ang Vice President eh. Siya unang papapatay, siya ang mayroong problema, siya ang may threat. Nasana yung National natin Security Council, nasana National Security Council. Ito naman po ang pahayag ng ating Vice President. Dito naman po sa kaperahan naman po ng ating bansa na hindi po tinututukan ng mainstream media at ng gobyerno, mga katambay. Ang malawakang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Para lang mapagtakpan, kailangan mong i-dribble ang issue sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Doon mo i-dribble para mapagtakpan ang mga issue. Ito po, pakinggan po natin itong isa. Sandali lang po, isa-set ko lang, mga kababayan. Yung money ng CF is from SDO. Ito po. Sa mga security officer. Yun talaga ang nature ba ng confidential funds? Yes, there is an SDO and there is a security officer and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganon talaga ang structure. Again, sinabi ko ito sa mga, wala kasing mainstream noon ba? Again, so alam natin lahat ng, halikan ko na yung Mike, please. Ayoko itong pula. Saan galing yan? Ayun! Okay, saan ako? Okay. Alam nyo, diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun. Buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Diba? And as I said, government offices disperse millions, billions in a day. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multi-million. Kung i-total mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions. Nagbabayad kami, nagbabayad. So, bakit nila kine-question yung pagbabayad ng millions in a day? And that is, part of work of government offices to disperse money
everyday and pay obligations. Ginamit yun sa trabaho. Pinipilit lang talaga. Dalawa na ang maro ko. Si Marisol at si GC. Tama na. Anong oras na? Oo, kasi alauna na, and I have to be back tonight. Ayaw nila ng gabi. Na ano sila sa gabi. Ma'am, same promise Yes. na listahan, ma'am. But tomorrow, balikan ng Basilan. I leave in the early morning. Yes, leave early morning. Yan po mga katambay, ang mga napakinggan po natin. NBI po, nag-subpoena na po at pina-attend po at pinasasagot ang Vice President sa kanilang ahensya. Ang NBI may subpoena na dahil nga po sa sinasabing mga threat at pagbabanta, assassination, ang pinagpaplanuhan na po ng Vice President ang presidente ng bansa. Pero nga, ang sinasabi naman ng Vice President, yung mga narrative na ginagawa po ng Malacanang para po siraan siya at sinasabing ilagay po at talagang pasamain ang kanyang mga sinabi. Makatwira naman yung sinasabi ng Vice President, Paano pa makaka-assassination o sinasabi nila na papatay ng Pangulo? Kung patay na siya. 'Di ba? Patay na siya eh. Siya unang pinagbabantaan. Siya. 'Di ba? Sa nakikita natin, talagang malaki ang posibilidad, di umano, na talagang mas nanganganib nga ang buhay ng Vice President. 'Di ba? Nakita naman po natin kung paano po tutukan. Isang salita pa lang ng mga Duterte, gumagalaw na ang buong gobyerno. 'Di ba? Pero pagdating po sa korupsyon at sa problema po ng gobyerno, nananahimik po ang ahensya ng mga gobyerno. Walang mga investigasyon pagdating po dito sa mga anomalya sa atin, 'di ba? Sinabi mismo ng Vice President sa kanyang pahayag din, ang confidential fund, 'di ba? Talagang ito isa rin ito di umano sa pinagplanuhan nila sa Vice President, 'di ba? Una-una binigay ang confidential fund, late na at kailangan ito gastusin ng sa loob nga ng hanggang December 31 lang ang deadline nito kasi kailangan muna tayo itong gastusin. At sinabi naman ng Vice President, ang gobyerno talagang gumagastos yan ng napakalalaki na bilyon. Pwedeng gumastos ng bilyon, hundred of millions sa isang araw sa dami po ng mga paggagastusan po ng gobyerno. In-example niya ang DepEd, mga katambay. Pero yung sinasabi nga ng mga detractors ng pamahalaan, ng institusyon ng Kamara, 'di ba? Ng Quadcom na tinututukan nila ang confidential fund ng Vice Presidente na napakalaki daw korupsyon ang ginawa. Pero ang confidential fund nga meron po silang rules at may batas na bawal itong pag-usapan sa publiko. 'Di ba? Kasi pag pinag-usapan mo ang confidential fund, marami nga ditong madadamay. 'Di ba? Pag tinutukan mo ng confidential fund, ang taong bayan magtatanong, nasaan naman yung ibang confidential fund na mas malalaki? Bakit hindi tutukan ng Quadcom? Excuse me po. 'Di po ba? Kaya magkakaroon ng malaking problema ang mga politiko na humahawak ng confidential fund. Unang-una na ang presidente ng Pilipinas. Pagka ito talaga ay tinutukan, magkakaalaman po hindi papayag ang taong bayan na imbestigahan mo yung confidential fund, na hirap kayo makakuha. Pati kasi ang COA, na separate body po ang COA, di ba? Pero pinakikialaman po ang trabaho ng COA ng Quadcom. Di ba? Nagpapaka-COA po sila, mga katambay. Di ba? At ano sabi ng COA mismo? Hindi pa tapos ang kanilang audit. Hindi pa tapos nila ang mga audit sa opisina ng Vice President. At yung sa sinasabi po na naging DepEd secretary siya di ba? Ng DepEd. Naging secretary po ang Vice President. Hindi pa tapos, pero pinangungunahan na po ng committee ng Quadcom, mga katambay. At isa pa,
magkakaproblema po sila. Dahil nga, kukwestiyonin ni Attorney Zulaika Lopez ang ginawa nilang pagpapakulong sa Kamara. In-extend pa nila ng 5 araw. Magkakaproblema na po sila dyan sa Chief of Staff ng Vice President na si Attorney Lopez, mga katambay. Dahil nga po, yung ginagawa po nila, labag na po sa batas. Hindi po pwede na yung kitilin mo ang karapatang pangtao ng isang mamamayan na dahil lang sa yung rules, gagawa ka lang ng rules ng committee nyo, ay po pwede ka na magpakulong ng tao na wala man lang kasalanan, na wala itong kasalanan ni walang kaso sa korte, hindi kinasuhan sa korte. Kaya nasa ng due process pagdating naman po kay Attorney Zulaika Lopez. Kasi, umiiral kasi ang proseso ng batas at due process sa atin. Bakit? Bakit si Franz Castro? Diba? Kung walang due process ang batas sa atin at hindi umiiral ng batas, matagal na nakulong si Franz Castro dahil siya convicted. Convicted po ng child abuse si Franz Castro. Pero, hindi nakukulong kasi may proseso, may due process. Di ba? Dahil nga, inaapila pa rin niya yung kaso niya. Di po ba? Kaya nga, nakapagpiyansa pa siya. Hindi nga siya nakukulong pa kahit sa kabila na siya convicted na. Yun ang sinasabi ng mga Pilipino. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan sa institusyon ng Kamara. Wala kayong due process. Meron diyang congressman. Di ba? Convicted ng child abuse, hindi nakukulong. Dahil nga may due process. Samantalang sila, pagdating po sa kanilang rules, hindi po pwedeng gamitan ng due process. Mga tambay. Kukulong ka. Ganun po katindi. Kaya nga sinasabi nga natin, lalo ng mga matatalino, di ba, na-balljack sila ng Vice President na hindi nila alam at hindi nila alam ang batas, lalo pagpapatupad ng due process. Di ba? Dahil nga mismo may convicted dun, nabigyan ng due process. Samantalang yung abogado na walang kaso. Kahit sa korte, walang kaso. Pero pinakulong. Ibang klase, di ba? Kaya yung sinasabi po natin, sa kanila lang po pwede ilatag ang due process ng batas. Pero pagdating po sa pinupolitika nila, hindi po pwede implement ang due process ng batas. Mga katamay, ganyan po sila. Dahil nga ito, napakatinding pamumulitika. Lahat na po ito, demolition job, political motivated, napakarami na. Political harassment, napakarami na nilang ginagawa sa mga Duterte. Yan, katulad niyan, buong gobyerno na po, kasama po ang DOJ, di ba? Pinapsubpoy na po. At talagang, talagang dito naman nila dadalhin dahil hirap na hirap silang dalhin sa impeachment ang Vice President, di ba? Hirap na hirap Ngayon, nakakuha naman sila ng ground na binabago nila para lang masabing mapunta ron sa pinakamabigat na pwede nilang ipataw sa Vice President, assassin at the murderer o murder ang iaano nila, talagang pagbabanta, mga katambay. Di po ba? Pero pinaliwanag ng Vice President na hindi naman sila magtatagumpay dito, mga katambay. Dahil nga wala naman siyang sinabi na direkta agad na una siyang mamamatay. Ang unang mamamatay ang Vice President. Mga katambay, ganun na lang ba kadali patayin ang isang Pangulo ng bansa na napakarami mong seguridad? Samantalang sa Vice President, kahit sabihin mo na ang security niyan ay sabihin mo na kamo na 10,000 o 5,000 ang security niyan. Ang security ng presidente, ilan daan po ang AFP na halos pwedeng maging security niya yan. Di ba? Napakarami pong kasundaluhan natin na siya ang commander-in-chief. Siya rin ang commander-in-chief ng PNP. Napakarami pong PNP natin. Personnel, mga generals, ganun din sa AFP. Di ba? And meron pa tayong mga Navy. Di ba? Napakarami pong seguridad ng presidente. At meron pa siyang PSG. Di ba? Meron pa siyang Presidential Security Guard. Di ba? Guard o
ang tawag diyan, di ba? Napakarami po niyang ikumpara mo sa isang vice president na yung kanyang gwardiya lang, yung kanyang security lang ang hawak niya. Hindi niya hawak ang buong kasundaluhan, buong kapulisan, di ba? Hindi niya hawak yan. Lahat ng nagsusuot ng uniforme ng tagapagtanggol ng bansa ay hawak ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Kaya malabong ang threat ay nasa Pangulo. Talagang ang threat talaga dahil naumpisahan na po na babigyan po ng sample ang Vice President na nanganganib ang kanyang buhay. Di po ba? Kaya nga kino-question niya. Di ba? Kino-question niya ang National Security Council. Ano na? Pagdating sa presidente, nagre-react kayo. Nagre-react kayo dahil nga dinidribble lang ng Malacanang ayon sa Vice President. Dinidribble lang Malacanang ang issue. Di ba? Ngayon, tinututukan nila ng buong ahensya kasama ng National Security Council. Kasama na po sa nagdidribble yata. Nakatutok po sila sa seguridad na sinasabing assassination ng Vice President na pinapuputok po ngayon sa mainstream media. Mga katambay, ibang klase, no? Doon lang sila nakatutok. Pero yung mga pasabog po at binibintang na mismo sa kanila, direkta na binibintang ng Vice President. Kasi hindi naman magsasalita ang Vice President eh. Hindi maglalakas ang loob niyan na direct to the point na sabihin sa iyo na ang ginagawa nyo sa pera ng bayan kasama ang First Lady ay talagang may katotohanan yun. Kasi may hawak sa ebidensya ron. Kaya lang ayaw patulan ito. Hindi ito papatulan para magkaroon ng investigasyon ng institusyon ng Kamara. Kasi mismo yung institusyon ng Kamara, yung pinaka-leader doon, speaker, isa yun sa pinatutukuyan na napakalaking korupsyon ang ginagawa sa gobyerno ayon sa Vice President. At ganun din po ang Pangulong Marcos. Ganun din ang First Lady, pinatutukuyan. Hindi halal ng bayan pero grabe. Grabe nga kumuha ng pera sa gobyerno. Iimbestigahan ba yan ng Kamara at Senado, mga tambay? Kaalyado, kamag-anak ang nanunungkulan doon. Kaya po, ang nakakarinig na lang, ang nagbabalita na lang ng totoo ay ang social media. Kasi hindi rin naman tinututukan ng mainstream media. Ang mainstream media, nakatutok lang din sila doon sa pagpapabagsak yata ng mga Duterte. Doon lang po sila nakatutok. Wala po silang tinututukang malaking problema ng bansa, lalo sa kaperahan at siyempre po sa kakulangan po ng mga promises na hindi po nila natupad. Yung mga promises, kulang na kulang po sa pagtugon. Di ba? At kulang na kulang po ang bansa sa sinasabing trabaho na magbibigay sa mga Pilipino. At syempre, yung mga pangako na abot kayang bilihin. Napakataas na po lahat ngayon. Yung ultimong bayarin mo sa kuryente, tubig, di ba? Pamasahe, napakataas. Kahit may sasakyan ka, ubod ng taas na mga babayaran mo sa mga toll gate. Lahat na nagtaasan, hindi lang gasolina. Pero ang sweldo ni Juan de la Cruz, wala silang pakialam dyan, mga katambay. Ibang klase po. Ang pakialam lang ng mga mambabatas natin ngayon, pabagsakin ang Duterte. Kaya malinaw na malinaw po ang mga pahayag ng Vice President, mga katambay. Dito po sa mga ginagawa po nila, talagang ito po ay panggigipit at kailangan na po siyang trabahuhin. Dahil unang-una, nagdidelikado po ang karamihan po kasi ng mga politiko ngayon na bumabakbak sa Vice President ay nagdidelikado na po sila. Kung matutuloy ang halalan sa susunod na taon, marami po dyan ang hindi na makakabalik. Kaya kailangan na po nilang asikasuhin, madaliin ang pagpapabagsak sa Vice President. Ayan, nakakita po sila ng ground. Pero sa kabila nun, malabo po yan. Isang magaling na abogado po at Vice President ang VP Sara. Alam niya lahat. Alam niya lahat ang kanyang mga pahayag at sinasabi. Alam niya po itong question. Alam niya po ito ipagtanggol. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili, mga tambay. Lalo kung batas ang paiiralin, hindi paglabag sa batas. Pag lumalabag sa batas,
Doon lang magkakaproblema ang Vice President pag nilalabag na nila ang batas. Dahil sanay naman po yatang lumabag sa batas ang bagong Pilipinas. Di ba? Napakarami nilang batas na nilalabag. Di ba? Kaya dito po mga kababayan, ang nagiging kahirapan lang po at mahirap sa isang Vice President, halos kalaban niya na po yata lahat. Wala na halos kumakampi sa kanya, lalo po sa gobyerno. Pati po mainstream media, yung malalaking mainstream media, hindi na po natin makitaan ng tamang balita. Nagiging one-sided na po ang balita nila. Isang tao na lang, isang pamilya lang ang kanilang nakikita sa pagbabalita. Puro nakatutok lang po sila. Di ba? At syempre po, ang gobyerno natin, wala. Yung mismo, nagsasabi po ng totoo na napakalalaking korupsyon sa ating bansa, yung pa ang ginigipit po ng gobyerno na ayaw nilang mabanggit o sinasabing maimbestigahan man ito. Kaya napakahirap po, no? Kung yung maglingkod ka ng tapat sa bayan mo, tapos ikaw na yung nakakita na gusto mo itama ang mali na ginagawa ng mga kapwa mo politiko, na nakikita mo laganap, talamak ang korupsyon, mismo gusto mo mabago ito, pero sa kabila nun, tatrabahuhin ka pa para masira ka at muling hindi ka na makatakbong muli. Gagawa ng paraan para ikaw mawala na sa politika. Dahil nga, yung sinasabing pagiging greedy. Di ba? Talagang sugapa ka. Lalo na daw sa kapangyarihan, sa kayamanan, may bonus pang droga. Di ba? Good luck na lang po. Antay-antay na lang po tayo sa mga susunod dahil hindi po nila titigilan ito. Ang problema po ng bansa ay nasa Vice President at kay dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po ito tatantanan. Hindi po ito titigilan, mga tambay. Hanggang hindi po nila napapabagsak ito, never nilang tigilan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga sa napakapopular, lalo po sa larangan ng politika, ang pamilya Duterte, mga tambay. Pero sa kabila nun, sa ginagawa po nila na pinipilit nilang pabagsakin at tinatamnan nila kung ano-ano po ng mga akusasyon o ngayon kakasuhan. Pero sa kabila nun, lalong minamahal ng mga Pilipino, ng mga OFW, ang pamilya Duterte. Dahil nakikita naman po ng mga Pilipino kung ano ang tinatrabaho ng sinasabi pong napakagaling na gobyerno natin ngayon sa ating bansa, na walang bahid, napakalilinis, walang korupsyon, at walang issue sa droga. Walang issue sa droga, mga katambay. Muli po, maraming salamat po, mga katambay, sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, at nagko-comment. Ingatan nawa po, mga katambay, sa muli. Isama po natin sa dasal. Panalangin ang kaligtasan po ng Vice President. Muli po, mga kababayan, paalam po, bye-bye, ingatan nawa.